na strategiya ng Tinglaw pero mukhang bakit ang unang pupunta nila Pabico na papaligiran. De La Cruz makakaligtas pa naman. Wala pang first blood so far pero grabe yung hook na meron ang Philippines dito, Qwerty. Grabe yung ginagawa nilang aggressiveness dito. Nag-flicker in PHI Pabico with the first blood. Hindi pala enough yung isang revitalize. Hindi pa nga tapos si De La Cruz eh. Ayaw niyang pauwiin si Sin Bandit. Pero again, first blood mapapasa kami agad dito ng mga kababayan natin mula sa Pilipinas. Meanwhile, sa ibang parte. Ating Q4. Pero mukhang gusto dagdagan nila na Pumoseno. That's going to be a kill para kay De La Cruz. Tapos, hindi pala medyo smooth yung galawan dito ng Sibol. Napakagandang advantage agad na nakuha nila dito because of the early kills na napasa kamay nila. Even Soriano on the bottom lane. Alam kasi niya kung paano gumamit ng fighter eh. So alam niya din paano i-burst down yung Firaga armor dito nitong si Tatnason. Diba? So talagang nakikita natin dito sa gitna nga si Pinuya ay meron pang mag-final smash. Kukuha ni Pabico yung kill. De La Cruz magtatasal. Pero mukhang mamamatay pa rin siya sa kamay dito. Ni Appisit, pero ito na si Nepomuceno. Kahit mag-flicker ka, Appisit, hindi mo matatakasan ng dagot. At si Pabico din masyadong mainit doon. Nag-Crimson Beacon in path to get that killing spree. Hindi nga tumama eh. Yung last insanity dito ni Tata Zone. Pero unfortunately, para kay Pabico, maaabutan siya ni Sintidet. Pero okay lang yon para sa mga Pinoy kasi nga naman lamang tayo for the first 3 minutes. Grabe no, kung isipin mo, parang hindi naka-jump in yung ganun pero si Pabico, grabe yung dedication niya just to get the early kills. Dito, malagyan ng numero. Diba? And para Team Philippines or para dito sa Sibol, importante talaga na ma-dominate nila tong 30. Most especially na nakikita naman natin na kailangan din mag-farm up na magputi dito ni Soriano. Pero Nepomuceno on the other hand, very consistent pa rin yung